Puspusan ang paglilinis ng mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos magkalat ang mga basura dahil sa malawakang pagbaha. At live mula sa Malabon, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, magdamag ang umulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kaya ang resulta niyan ay mga pagbaha ulit na bumunga dito sa mga taga Metro Manila. Pero ngayong ang humupa na o tumigil na yung mga pagulan, ibang problema naman ang kinakaharap nila dahil nandyan yung basura at yung ibang lugar naman ay pahirapan yung paghupa ng baha sa kanilang mga lugar. Kahit na mainang ulan lamang, tinatabla na agad ng pangamba si Catherine dahil sa isang kisap mata umano, kayang tumaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nitong nakaraang mga malalakas na pag-ulan, tinangay umano ang mga lamesa niya sa first floor ng kanilang bahay. Ginagamit pa naman daw niya ito sa kanyang tindahan. Ay, kinakabahan kami. Kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob. Sana naman mabigyan kami ng suporta dito, kahit bigas, kasi nagugutom kami. Matapos ang malawakang pagbaha noong Lunes, muling hinamon ng magdamag na ulan na may kasamang baha ang mga residente ng Don Pepe Corner Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Hapon na nang humupa ang baha sa lugar, pero problema pa rin ang bumungad sa kanila. Tambak na basura kasi ang kumalat sa mga kalsada. Sa kahabaan naman ng NS Amoranto Corner Don Jose, naabutan ng PRTV News na nagdedeclogging na ang mga tauhan ng LGU kaninang tanghali. Kasama kasi ang kalsadang ito sa inabot ng hanggang bewang na baha kaninang umaga. Sa gitna yan ng pabugso-bugsong ulan sa Quezon City. May ilan ding bahagi na lunsod na inabot ng lagpas taong baha matapos ang magdamag ang pag-ulan. Mabilis din itong humupa ngayong hapon. Sa Maynila naman, gutter deep din ang naging baha sa GK Road sa May Baseco. Pahirapan ang pagdaan sa lugar ng mga maliliit na sasakyan. Nagkaroon din ng baha sa May Roas Boulevard Corner Service Road. Naging passable naman ito para sa lahat ng mga motorista. Naitala rin ng Manila City DRRMO ang gutter deep din na baha sa bahagi ng parking lot ng San Lazaro Hospital. Gaya sa ibang lugar sa QC, ay humupa rin ang baha sa Manila matapos ang pag-uulan. Pero sa Malabon, kahit tumigil na ang ulan, ganito pa rin ang itsura. Halos tuhod pa rin kasi ang taas ng baha sa F. Sibilia Road na isa rin sa mga dinadaanan ng mga motorista. Lakasan lang ng loob ang labanan dahil kahit ang mga e-bike, abay, nilulusong ang baha. Ninya, sa mga oras na ito ay wala nang ulan dito sa bahagi ng Malabon at sa ibang parte pa ng Metro Manila. Pero kung nakikita mo sa aking likuran, itong bahagi ng F. Sibilia Road, ito yung isa sa mga kalsada patungo doon sa City Hall ng Malabon. Kung makikita nyo ay talaga namang pahirapan pa rin sa mga maliliit na motorista ang pagdaan dito dahil gutter deep pa rin yung baha. Sabi ng ilang mga residente na malapit dito sa lugar ay halos mag-iisang buwan na nga ganito at hindi nila nakikita yung lupa sa bahagi na ito ng Malabon dahil nga sunod-sunod yung mga pag-ulan. Simula nung nagsimula yung malalakas na pag-ulan nung nakaraan pang buwan ay hindi na nila ulit nakitang natuyo itong bahagi ng F. Sibilia. Ninya. So hindi lang pala yung mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw ang rason kung bakit baha dyan, ano? JM, sabi mo mag-iisang buwan na ganyan ang senaryo dyan sa Malabon. And talagang ang Malabon, talagang kilala na bahain na lugar, ano? Ano raw ba ang ginagawa nila dyan para naman kahit papano ay masolusyonan finally itong ganitong problema? Ninya, sa ngayon nga ay ang ginagawa ng MMDA, kabilang ito sa mga tinututukan ngayon ng pamahalaan, especially ang MMDA, ay nagsasagawa sila ng mga pumping para naman kahit papano ay mabawasan. Pero kasi ang problema niya, kahit may ginagawang solusyon itong MMDA, itong lokal na pamahalaan dito sa lugar na ito, sa F. Sibilia, ay dahil nga sunod-sunod yung ulan itong mga nakaraang linggo, ay nadadagdagan pa rin yung baha dito. Actually, nung Lunes nga, kung saan talaga namang sobrang lakas ng ulan at tuloy-tuloy nung tanghali ng Lunes ay umabot pa ng hanggang bewang yung baha dito sa lugar na ito at bumaba lamang daw ng mga bandang hanggang tuhod. Pero yun nga,
hanggang ngayon nga pahirapan pa rin yung tuyo dito sa lugar na ito at mayroon pang ilang lugar niya dito sa Malabon na baha pa rin. Siguro mga 3 lugar pa yung mga tinututukan ngayon ng lokal ng pamahalaan ng Malabon. Ninya. Okay, ingat ka dyan. Maraming salamat, JM Pineda.